Grabe naman. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man masasaya Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas o ito nga yung teaser. Yes guys, na kung saan nga unang-unang pinakita ay itong nga si Carlos. Yes guys, itong nga si Carlos is talagang alalang-alala no, kasi gusto niyang makita kung nasan ba talaga itong si Irene o kung buhay pa ba ito o hindi na, at kung sakali man nasa na kaya yung bangkay nito. Ayun yung gusto niya ma-confirm. Gusto niya kasing malinis yung ginawa niyang pagpatay dito nga kay Irene, at nung napunta nga siya sa isang hospital no, na kung saan may nakita siya na dalawang lalaki na pinag-uusapan niya is tila meron silang nakita o nakuha nga doon sa may ilog, at sinabi nga dito ni Carlos na alam ko at kung sino nga yung babaeng pinag-uusapan ninyo na nakita nyo sa ilog, at kilala ko siya actually. So gawin nyo lahat para madispatch siya yung katawan ng tao na yon, ng babae na yon, kasi ito bibigyan kita ng pera at madadagdagan pa yan, sigurado ko sa iyo. Basta gawin mo lahat para walang makakita ng kanyang katawan, maging malinis ito. At nagulat nga yung lalaki kasi hindi naman niya ganun kilala talaga ito si Doc Carlos, pero sumunod pa rin siya kasi nga merong pera no? At kailangan nga niya yung pera kasi nangailangan din siya. At ito naman si Carlos is tinake advantage niya yun. At kahit labag na ito sa kalooban o kagustuhan ng lalaki, pero dahil nga no choice siya, wala siyang pera, so tinanggap niya yung offer neto ni Carlos. And yes guys, makita natin netong si Carlos is talagang gagawin niya lahat para makalusot no, lalo na hindi malaman ng lahat, lalo na neto ni Lynette. Kasi pag nalaman ni Lynette yung patungkol sa mga kalokohan na ginagawa neto ni Carlos is sigurado talagang magagalit sa kanya, pwede siyang pakulong, ang worst is pa hiwalay sa kanya no. At ayaw mangyari yun ni Carlos, kaya ginagawa niya lahat ng kalokohan, gamitin niya ang pera niya, kayamanan niya para lang mapagtakpan lahat ng mga ginagawa niya. At pakita mo talaga na nakakulong ngayon si Moira, pero tila ito yung pumalit kay Moira no, halos magkaparehas nga sila ng ugali, ng strategy na ganyan din yung ginagawa ni Moira, na binabayaran niya hanggat meron siyang pera yung mga tao para manahimik at pagtakpan siya at hindi siya ituro. At ito nga yung kasamaan ni Carlos is talagang nagmamanifest na no? Although hindi pa ito nahuhuli ng mga bida natin, kumbaga puro hinala pa lang sila, pero grabe na talaga itong si Carlos, gagawin niya lahat para lang hindi siya mahuli o makalusot. At kahit magsinungaling siya dito kay Lynette no, imagine mo yun no, hindi niya o naatim niya yung mga ginagawa niya no, nakakain siya ng maayos, talaga lang para sa pagpapanggap no, nagawa niya ng nakapatay is talagang hindi siya nakakonsensya doon, at gagawin niya lahat para talaga makalusot no. Pumunta pa nga sila sa isang burol na akala nga nila na si Irene yun, pero wala naman, at humingi naman sila ng sorry at nagtawa dun sa tao, at nagbigay na lang sila ng umbuli at umalis. Kaya nga medyo kampante na itong si Carlos. At ito nga guys, ipinakita din na ito ngang si Annalyn at ito ngang si RJ ay nag-uusap. Yes guys, nandito sila sa Apex, at nabalitaan nga ni RJ kasi sinabi mismo ni Annalyn na magbabakasyon ang kanyang nanay Lynette at ito ngang si Carlos. Yes guys, medyo nag-aalala nga itong si RJ, hindi dahil mag-ibang bansa sila o magbabakasyon sila ng 2 weeks or 3 weeks sa malayong lugar, kundi kay Carlos mismo, kasi naramdaman ni RJ na tila iba talaga ang ugali nito ni Carlos. At sinabi naman ni Annalyn, paano niyo po yun nasabi? Ngunit sinabi nga ni RJ na alam ko na meron tinatagong galit ito o parang masamang intensyon o loob itong si Carlos. At sabi nga ni Annalyn na siguro po meron po, pero alam naman natin na itong si Annalyn is alam niya yun, kasi kung tandaan ninyo no, iba yung patungo sa kanya dati ni Carlos kapag kaharap yung mama niya at kapag wala no. Kaya alam niya kung ano yung, kumbaga parang naramdaman ni Annalyn yung naramdaman ng tatay niya ngayon na hinala dito nga kay Carlos. Ngunit ito nga si Annalyn, isip niya na baka noon pa yun, baka wala na no. Alam mo naman si Annalyn, madali itong magpatawad no, at mapagbigay din. Kaya nga kung may gumawan
ng masama sa isang tao, pag hingi ka ng tawad sa kanya, bibigyan kanya ng chance agad at papatawarin. So ganun si Annalyn, at inisip nga niya na baka nagbago na nga ito si Carlos at baka wala naman siyang gagawin dito nga sa kanyang nanay, kasi nakita naman niya na nag-effort talaga tong si Carlos, lalo na pagdating dito kay Lynette o dito sa nanay niya, kaya hindi siya nangangamba itong si Annalyn sa kaligtasan ng nanay niya. Ngunit kung matandaan niya rin, medyo nagalangan din ito kasi nga naalala niya yung pasanoon ng kanyang nanay at hindi lang sinasabi sa kanya kung ano yon o kung saan nga niya ito nakuha. At talagang ito si RJ, inisip niya talaga pa rin ang kapakanan nito nga ni Lynette. Makita mo na talaga concern at love pa rin niya ito. At ito nga guys, makita natin na ito nga ang si Lynette is talagang nag-aalala pa rin, no? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita itong si Irene at talagang hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nakikita ito, no? Kasi anytime naman ng mga nakaraang araw lang is kahit hindi niya hanapin si Irene, bigla na lang nagpa-pop up dun sa kung nasaan siya, no? Nakikita niya lagi at talagang mabait ito pa rin sa kanya. Ngunit itong mga nakaraan is nababalita talaga na wala ito. Kahit nga yung best friend mismo, yung beshi mismo ni Irene na si Joyce is sinahanap sa kanila at nagtatanong kung saan o kung pumunta ba talaga ito dun sa kanila. At kagaya nga ng sinabi ni Carlos to na baka nga nagnakaw ito, baka nga nakita actually nila yung pabango ni Irene at talagang alam ni Lynette na kay Irene yun, at nagtataka siya bakit hindi na ito nagpapakita o hindi nila makontak kahit text o tawag, hindi nila ito ma-reach kasi nga nakapatay yung cellphone niya. At dito nga guys, sa paglibot nga ni Lynette, nakakasalubong niya tong dalawa at nakita niya na tila kilala niya yung carpet na yun. And yes guys, sabi niya, akin to o sa bahay namin tong carpet bakit nasa sa inyo? Yung sinabi nga ng lalaki na hindi, baka kapares lang yan ng carpet na mga binili ko, marami rin kasi akong binili. Ngunit sinabi ng kasama niya na nabuking nga siya, kasi sabi, hindi boss, di ba? Hindi naman natin to binili, kundi ito ngang carpet na ito is ito yung kasama nung isang babae na nakita natin. Yes guys, narinig ito ni Lynette at nagtanong talaga siya at nag-usisa na may babae kayo nakita itong carpet na to sa amin. Ito ba yung sinasabi niyong babae? Yes guys, may pinakita nga siyang cellphone ito ngang si Lynette sa kanila at makikita mo na kinakabahan tong isa, no? Na tila mabubuking na siya. At ito namang isa ay sinabi niya na opo, ito nga po yung babae na hinahanap po ninyo na nandito nga sa carpet. And yes guys, nagulat nga itong si Lynette kasi talagang isip niya na si Carlos is may tinatago sa kanya, at ayun nga is baka nga ginawa niya ng masama itong si Irene. At talaga makita mo na gigilty itong dalawa, no? Kasi nga inisip nga nila na paano kanya malulusutan ito, kasi ito ay binigyan siya ng pera ni Carlos, sabi na i-dispose kung nasan man yung katawan o bangkay nito ni Irene, o kung buhay pa man siya or kung patay na, at walang pagsasabihan. Ng itong si Lynette is talagang seryoso at tila nagagalit nga sa kanila, kaya nga wala silang nagawa kundi sabihin na opo, ito nga po yung babae na yun na nakita namin sa ilog at nandito na nakabalot sa carpet. And yes guys, nagulat talaga itong si Lynette kasi na-confirm niya na si Irene pala talaga ang yung nawawala o yung kung nasan man ito ngayon is hindi pa rin niya alam. Kaya nga tinanong niya sa dalawa kung nandito ba ito sa morgue, pero yung dalawa nagsabi na wala po dito o hindi siya dinala dito kahit na minsan. Ngunit itong si Lynette is talagang hindi tumitigil at gusto niya talagang makita at malaman kung nasa na itong kaibigan niyang si Irene at kung meron pa ba siyang may tutulong dito o wala na. And yes guys, grabe talaga nangyari ngayon sa Abot Kamay na Pangarap, at lalo na yung mga eksena, no? At abangan natin guys kung ano pa kaya ang mangyayari dito, lalo dito kay Lynette, ano kaya ang gagawin niya para makatulong na makita itong si Irene. At ito kayang si Carlos is mahuli na ba? Makukulong na ba? O baka makakalusot pa rin to? And yes guys, ano kaya rin ang gagawin ni Annalyn para maprotektahan ng kanyang nanay Lynette dito kay Carlos? At tong si RJ, ano kaya ang gagawin din niya para maging safe itong ang si Lynette kay Carlos? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.